Ayan. Magkakabit tayo ng voltmeter sa Cruci 125 2014 model. ML yata yung ano nito, kasayan yung model. Ito siya kasi pagka nagbukas tayo ng susian, ito siya kasayan magbubukas tayo ng susian, wala tayong palatandaan kung nakabukas na ba siya o hindi. Ito siya kasayan Bukod pa doon kasayan, bukod sa wala tayong palatandaan na naka-open, bukod sa wala tayong palatandaan, titingnan din natin kung nagcha-charge siya. Para malaman natin kung nagcha-charge, kung overcharge o mahina siya mag-charge. Ito, katulad dito, nilagay lang pala to. Ito yung galing junk shop natin kasayan Ito, katulad yan, nilagay lang pala to. Pampano lang. Props lang pala to. Alisin na natin to. Kasi ito, okay na ngayon yung okay na ngayon yung susian niya. Etong voltmeter na to, ito na ngayon yung magsisilbing neutral natin. Pagka binukas natin yung susian, pag inon natin, malalaman natin na buhay ang ating motor kasi gagana yung natin, yung voltmeter. Maririnig niya kagad yung battery natin kung anong volts, kung lobat na ba o hindi. Tapos malalaman natin kung overcharge o hindi nagcha-charge o mahina mag-charge. Ang una natin gagawin kasayin ito, dahil maliit lang siya, papasok natin to. Tapos ididikit natin siya ng stick glue. Tapos dito natin siya ilalagay, cable tie natin. Dito siya ipoporma natin siya dito. Tapos ang kukunin natin dito yung green at saka yung yung solid black. Ipoporma muna namin to kasayan lalagyan natin ng stick glue saka cable tie dito. Tapos pag nakaporma na, babalikan namin kayo. Ito na kasayan iporma na natin yung voltmeter. Tapos nalagyan na rin natin siya ng sa gilid Itong gilid na to, nalagyan na natin siya ng ng stick glue para hindi siya mahugot. Tapos ito, binuksan na rin natin tong harap. Dito tayo kukuha ng ng black, kaya lang hindi siya mahila, solid black. Hindi siya mahila. Ito lang tayo sa may susian. Kahit ganito kagulo yung wiring kasayan, tandaan nyo, kaya nyo siyang i-wiring. Basta alam nyo yung kukunin yung, kung hindi nyo alam yung color coding, gagamitan siya ng test light. Kaya nga, pagka accessory wire, nasa susian at saka nasa flasher relay. Tsaka nasa brake light. Dahil wala itong brake light, wala tayong makukuha sa brake light. Pero meron naman siyang susian. Uy, nag-i-spark yun Ba't siya nag-i-spark? Sabihin, positive to. O accessory wire. Ito siya. Ito yung unti-unti nating ayusin yan. 2014 model. Cruci TC 125. Kukuha tayo ng green. Eto, kaya pag nadikit dun sa may nag-i-spark. Ayun, kaya naman pala. Mag-i-spark talaga kasi accessory wire to. Ito na pala yung accessory wire. Tapos, ito yung ground. Pag magdidikit sila, syempre magkakaroon siya ng spark. Ito yung accessory wire Etong dahil naka naka 4-pin CDI, hindi natin kailangan yung ground. Kahit walang ground yan, okay lang. Tapos ito yung accessory wire. Ayan, tanggal kasi pag battery operated na, dalawa lang. Accessory wire at saka live wire. Gumamit sila doon ng live wire. Ito kayo yung kukunin natin Ito tingnan nyo to. Ito yung solid green, ito yung ground. Ito naman green to pero nakalagay sa black accessory wire. Test light natin. Nakalagay tayo sa nakalagay tayo sa positive ng battery. Ang hahanapin natin ay negative. Negative ang hahanapin natin Okay, may meron tayong negative. Ilalagay natin sa sa negative ng battery o body ground. Ang hahanapin naman natin accessory wire. Accessory wire ang hahanapin natin Ito siya. Ibig sabihin naka-on tayo. Naka-on pala tayo nito. Pag pinatay natin to, dapat yan mamatay. Yan. On. Off.
Yan yung accessory wire natin. Ito na kagad yung paglalagyan natin. Yung black, solid black at solid green. Yan na. Ito yung voltmeter natin. Pwedeng lighterin nyo lang siya. Haba-habaan nyo lang siya, ha. Yun lang talaga yung pinaka-discard dito. Haba-habaan nyo para mas kumapit yung ano. Para hindi tayo mahirapan. Alam natin kung nakabukas na yung motor natin o hindi. Sa pamamagitan ng ano, ng voltmeter. Hindi lang reading ang ano niya, pati yung motor natin, alam na natin kung buhay o hindi. Manipis lang kasi to. Kailangan ano lang tayo rito, dahan-dahan lang. Walang mabawas na ano, na hibla. Pag nababawasan ng hibla, diretso nyo. Pag alam nyo nababawasan ng hibla, may manipis dun. Kailangan ito dito manipis dito. Ito manipis dito. Kukumpletuhin natin yung hibla para mas malakas yung kapit niya. Ngayon ito yung ano. Ito wala ito di siya naka-connect. Ito yung accessory wire. Ito yung mga wire na manipis pero okay solito. Makikita nyo naman yung ano nya. Ito yung ground natin. Ano gagamitin natin? Ito black sa black tayo. Ay black sa black. Red to black tayo Kasi positive ng voltmeter itong red. Tapos accessory wire yung black. Kailangan siya kumapit siya ng gusto para maganda yung ano natin, hindi siya maglulus. Kasi parang mga buhok lang to. Gabuhok lang tong mga wire na to. Kailangan makapit siya para hindi patay-patay yung ano natin. Tapos yung black ng voltmeter, ito yung negative. Lalagay natin solid green. Sisilyado na lang namin yan ng mabuti mamaya. Basta pag mag-ano kayo, kapit na kapit yung ano niya, yung kanyang wire para sure ball. Isang bukas lang. Pag magkakabit kayo ng ano, ng cellphone holder with charger, ganito rin. Isang accessory wire at isang negative. Yan, okay, testin natin kung gumana na siya. Ito yung susiyan, pag on natin dapat bubukas na siya. Okay, yung battery natin 12.9. Ang isa pang okay na ano. Ito yung ibig ko sabihin sa inyo kasayan. Pagka yung susiyan natin in-off natin, alam nating patay. Kahit walang ilaw lahat, pero pag in-open natin, papasok na yung voltmeter. Alam na kagad natin na buhay yung motor. Isa pang kahalaga ng voltmeter. Ngayon, papaanda rin natin, malalaman natin kung nag-charge ba siya o hindi. Kasayan, ibig sabihin niyan, ano, overcharge. Dapat hanggang 40, hanggang 15 lang siya. Puputok ang ano natin ito, puputok ang ating battery. Pagka ganyan, overcharging yan, 17. Tingnan nyo, puputok ang battery yan. Okay. Yan ang susunod natin kasayan kung paano natin solusyonan yung overcharge. Para hindi tayo maputokan ng ilaw, maputokan ng battery, at saka masulugan ng wirings. Ngayon, voltmeter muna tayo kasayan. Isusunod natin yan. Kasi napakataas, sobrang taas. Pag nirevolution natin, nako po, number 19 volts. Overcharge, masusunod yung mga wire natin. Mangingitim. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.